Sabi ko, mag-ingat tayo sa mga rally kasi merong mga loyalistang sumasali sa rally natin gaya ni tatay. Saan nang gagaling ang pera? Saan po tayo? Saan po ba? Hindi, doon sa ini-imprint ang dollar. Ano bang mga bis? Ang dami na hindi nagbabayad ng bis. Ang dami mga lupa hindi nagbabayad ng bis. Oh. Hindi lang naman yun sa tayo sa lupa. Oh, Pati hindi sa mga lang. binibili natin na simpleng bagay, kahit betchin po, meron na po. Maski na. Ay, paano nyo nasasabi na may mga lagi yung printa ng dala? Ay, excuse me, Padan. Patunayan, may dokumento ako. Wala kang trabaho. Si Janet Yellen ang nagbigay, 2014 nung nag-umpisa yan. Yung XDR na sinasabi ni Duterte, yun ang dollar na inimprenta. Tay, salamat ha. Thank you po, tay. Sige po, tay, salamat po. Hindi ako dala ko, matagal na ako nakikipaglaban. Pero kayo, ngayon lang kayo. Kaya tignan nyo nangyari sa atin ngayon. Nakita nyo naman siguro yung pinos na pera na napakarami. Pinakita sa tuwadcom ng mga kurakot. Pera natin yun, sir. Pera nating lahat yun. Oo, pera natin yun lahat. Kaya karapatan nating mga Pilipino na hanapin, itanong kung saan napunta. Ito ang panawagan ng mga Pilipino, Mr. President. Pilipino na ang humihiling ng hustisya na wala nang dapat litisin sa Quezaldico pati si Martin Romualdez kasi totoo na sila ang kumain ng budget ng flood control project dito sa ating bansa. Sabi nila, iimbestigahan. Ayan. Eh anong klaseng investigasyon ba bang kailangan natin, Mr. Mr. Nas, ano bang klaseng investigasyon ang kailangan? Hindi pa ba sapat na sinabi na ng family Diskaya kung sino ang mga sangkot at kumain? Hindi pa ba sapat na minention ni Congressman Toby si Zaldico? At may admission na dapat. Oo. Bitay sa Lunita. May bitay na dapat kasi dyan, ilagay sa silya elektrika, pag hindi ito inagapan ng Pangulo ng Pilipinas, ay mangyayari din ang nangyari sa Nepal. Pati yung asawa ng Prime Minister nila nasunog sa bahay nila. At pati yung Prime Minister nila, hinulog nila sa kanal. Ganon ang mangyayari sa UBBM pag hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampon mo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sapin sa Member ng Marteros Vloggers. Bang bang! Bingo! Ayan mga babayan ha, kita nyo yung preview. Nako, si Tatang, pakawala ba ito ni Tamba? Nako, nagmamagaling-magaling itong matanda. Pero mali-mali man yung kanyang mga pinagsasabi. At ay pinagtatanggol niya pa ang mga buhaya. Tang, tumanda ka na kamo sa iyong pag-rally. Ayusin mo, hindi mo alam kung saan ka ba talaga kakampay. Anak ng tipaklong. Diyos ko. Kasi mga babae, nagrarally itong mga kasamahan natin. No? At ay suportahan po natin sila. Manood tayo mamaya dito kay Tropang Bisaya. At yung mga iba pa natin mga kababayan na mga DDS. Yan si kababayan na Viral PH. Yan yung mga tropa natin yan. So panoorin na mamaya natin itong yung video na to. At napakagaling to si Idol. Isa ito sa hinahangaan natin talaga ng tagapagsalita na talagang bumabanat at ay dumudurog sa mga noon ng mga buhaya. Ang lupit nito naghasalita nito mga babayan na makita nyo, tapusin nyo hanggang sa dulo. Ang ganda. Biruin mo naman kasi mga babayan, siyempre sa mga rally natin, no, tayo, pag nagrarally tayo, meron talagang pakawala. Ito yung sinasabi, oy, sasabihin ni Tamba o ni Marcos or sino man, si Claire, si Auntie Claire. Oy, kayo ito ang mga tigil 5,000, 3,000. Manggulo kayo sa mga rally ng mga DDS. O, yan. Guluhin nyo sila. O, kunyari, mag-video kayo tulad ng vlog natin dati, di ba? Gumawa sila ng isang patibong, mga kababayan. May vlog tayo nun dati, di ba? Ang patibong nila, mga kababayan, pagka nagrarally ang mga DDS, pupunta sila sa ibang sulok ng rallyhan at nagbibigay ng pera, 'di ba? Namimigay ng pera. Sabi yung mga DDS daw namimigay at namumudmud ng pera. Anak ng tipaklong. Noon pala sila pala 'yon. Mga demonyo talaga tong mga hanyupak na tong mga trolls na to, yung mga bayaran na mga sumasali sa mga rally. Kami daw na mga DDS bayaran. Demonyo kayo. Kami pa ang sinabi niyo mga bayaran. Yung mga gawain nyo, wag
Huwag niyong ibabato sa amin. Kaya nasabihan ko yung mga demonyo eh. Mga mukha kayo, mga pera, mga hinayupa kayo. Di ba? Ito si Tatang, ang lupit ng Tatang eh, tumanda na eh, no? Tatang, halos wala ka na yata pambili ng bigas. Kaya siguro ay sumasanib ka na sa mga demonyo. Di ba? Sumasanib na sa demonyo yung mga sumasali sa rally, nanggugulo sa mga rally ng mga pinaglalaban yung kaba ng bayan, nawawala trilyon-trilyon. Di ba? Pati yung meron pa sinabi dito, yung Bangko Sentral daw, yung nagpiprint. Mali-mali man. Kung nagpapadala kayo, kung nagpapadala kayo ng mga trolls sa manggulo, sa rally ng mga kasamahan namin diyan sa kalsada, magpadala naman kayo ng matalino-talino. Maano ka dyan, masasapul kayo dyan, mababara kayo. Magpadala naman kayo ng mga matatalino. Mga pinapadala nyo ito, mga bobo eh. Nagpapahalata din itong mga demonyo na to, na talagang bayaran. Diyos ko. Grabe, no? Panoorin natin mga kababayan itong napakagandang video ng isa sa DDS nating kasama, si Tropang Bisaya. At marami pa tayo mga kaibigan dyan ng mga DDS na nandyan sa lansangan. Okay? So panoorin natin itong mga kababayan. Ang ganda nito. Panoorin mo hanggang dulo kasi yung pagsasalita ni Idol dito, wasak, no? Wasak ang mga buhaya sa lipunan ng Pilipinas. Diyos ko. Di ba? Tara, panoorin itong mga kababayan. At kung dumating ang panahon mga kababayan na nagtawag na ang mga tataas sa atin at kailangan na ng people power, punta po sana tayo. Siyempre maghihintay muna tayo ng pinakamalaking people power mga kababayan. Pag natapos ang hearing na walang napakulong, dyan tayo talaga lalabas. Kunyari ang napakulong lang ang Diskaya, napakulong lang mga ibang mga kontraktor, tapos walang nakulong na mga demonyo, mga buhaya, at sila ay nakakawala at ay nakaupo pa rin, ay lalabas talaga tayo. At sunugin ang mga bahay ng mga demonyo. Wag natin sunugin. Bawiin lang natin Senator Marcoleta, bawiin natin, tas benta natin sa mga mayaman. Para pagka nabenta natin yung mga mansion nila, di mapupunta sa kaban ng bayan. Sa kagawa tayo ng flood control natin sarili. Hindi natin ipapagawa sa mga demonyo, mga congressman. Di ba? At pag nagustuhan mo itong vlog na ito, mga kumare ko na mapupulaan lips at mahilig mag-like, yung mga kumpare ko dyan na talagang nanonood palagi sa video natin, huwag nyo pong kakalimutan i-like, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe, nandyan lang, subscribe mo na, tapos pinutin mo yung all bell para pagka meron tayong mga vlog ay papasok yung notification sa inyong mga cellphone. Libre lang yun. Di ba? Yun na yun. Ganun lang. Pag-support po sa mga DDS Tatay Digong. Tara, panoorin natin full video. Ang ganito the best. Let's go! Sinabi na ng family Diskaya kung sino ang mga sangkot at kumain? Hindi pa ba sapat na minention na ni Congressman Toby si Zaldico? At may admission na dapat. Bitay sa Lunita. May bitay na dapat kasi dyan ilagay sa silya elektrika. Pag hindi ito inagapan ng Pangulo ng Pilipinas, ay mangyayari din ang nangyari sa Nepal. Pati yung asawa ng Prime Minister nila nasunog sa bahay nila. At pati yung Prime Minister nila, hinulog nila sa kanal. Ganon ang mangyayari sa UBBM pag hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampon mo. Ganon ang mangyayari sa'yo. Tignan mo yung nangyari sa asawa ng Prime Minister. Prime Minister rin mismo, nasunog sa loob ng bahay nila. Yung Prime Minister mismo, binugbog ng mga tao. Yung mga kapulisan, pinahubad ng uniform. Ganon ang mangyayari sa mga Pilipino. Dito sa ating bansa, pag hindi nyo pinakulong ang mga buhaya na yan. Sobra na itong kainan na ito. Kasabot kasi asawa niya dyan eh. Yes, of course. Kasabot. Hindi lang ang asawa niya ang kasabot. Kontraktor din niya. Pati ang mga kontraktor. Pati ang mga congressman. Sangkot yan silang lahat dyan sa pagnanakaw na yan. Imbestiga. Wala na. Sir, nabalibutaan mo ba na si BBM nung tumakbo noong 2022 may nagbigay din ng mga kontraktor sa kanya, parang campaign fund. Ano sasabi mo nun? Marami. Maraming nagbigay sa kanya siguro, no? Marami. Siguro kaya nagbigay yung mga kontraktor na yun kasi pag siya naupo, ibabalik sa kanya. Babawiin nila. Triple ang nabawi ng mga kontraktor, triple, sobra ang nakuha ninyo. Alam nyo kasi mga kababayan nating mga Pilipino, ito yung inihingi ko sa mga Pilipino. Huwag na lang tayong matapang sa comment section. Dapat lumabas tayo. No? Gayain natin ang Indonesia, pati Nepal. Yan ang totoong mga warriors people. Pag tayo mga Pilipino, sa comment lang tayo,
keyword people lang tawag natin, keyword warriors lang matatawag sa atin. No, tama? Keyboard warrior. Oo, keyboard warriors lang tayo, hindi people warriors. Gaya ng mga Indonesia at Nepal. Kaya dapat, kasi, lusubin na natin itong mga bayan ng congressman, tila inahamon niya ang mga Pilipino eh. Inahamon nila ang mga Pilipino na tila ba daw hindi magagaya sa Indonesia at sa Nepal ang Pilipinas. Paano hindi magagaya eh, ang namumuno sa atin dito, puro kurakot. Hindi tayo makapasok basta-basta kasi sa mga exclusive sa Interviewin natin si Sir, kaya salita. Walang hindi kayang pasukin. Nung dating ang panahon ni Ferdinand Marcos Jr., Malacanang napasok ng taong bayan. Yang mga tiraan pa kayo ng congressman lang? No? Security guard lang naman ang nandyan. Ang pinagkaiba lang kasi nung una, nung panahon ni Ferdinand Marcos at panahon ngayon ni Marcos Jr., tila yung ibang Pilipino ay naduduwag at hindi sila lumalabas sa kanilang mga bahay. Hindi gaya ng mga Pilipino nung una, ay wala silang takot basta't katuwiran nila. Gaya ni Gringo na. Oo. Sa atin tong hinahanap natin eh, sa atin tong pinaglalaban natin eh. Matatanda na kasi yung matatapang noon eh. Kaya Matatanda na sila ngayon. Pero yung iba nasa gilid pa rin. Oo. suporta na lang sila. Susuporta na lang sila. Ayan ang dapat, hindi ba nahihiya yung mga kabataan dyan na iba? Na yung mga senior, nandito sila para sa rally, tapos yung mga kabataan nasa mall? No? Nasayang tila ang buhay ni Jose Rizal nung sinabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan ngayon, tila ba wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa? Yung mga ibang kabataan ngayon, wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa. Ni wala silang pakialam sa karapatan nila. Ni hindi nila alam ipagtanggol ang karapatan nila. Andun sa mall, nag-shopping. No, dapat lumabas na kayo dyan sa mga bahay ninyo. Iwan nyo muna ang mga jowa nyo, yayain nyo dito kayo mag-date sa rally. Busy sa ML. Oo, iwan nyo muna ang mga ML, mga EPEC na yan, pati mga ano nyo. Dito muna tayo mag-date sa rally. Huwag tayong matakot sa mga politikong lumalamon sa pera natin. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Unang-una sa lahat, tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila. Tignan ninyo ang mga anak ng congressman, anak ng mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayad na binabayad natin. Ang mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan, habang ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis ay walang makain. Samantala, ang mga congressman, ang mga anak nila, mga kontraktor, ang sasarap na mga buhay ng mga yawa na yan. Tignan mo sila Jela Alonte, sila Claudine Co. Diba? Nasa ibang bansa nagbabakasyon. Mga Pilipino, huwag nating ayahan na matapos ang panahong ito, matapos ang taong ito, na walang mapanagot sa mga kontraktor at mga congressman na kumakain sa pera ng taong bayan. Huwag tayong pumayag na darating na December, gagawin nilang celebrate, pambili nila ng mga regalo, pang bakasyon nila, pang shopping nila, ang pera ng taong bayan. Dapat habang maaga pa, ipakulong na natin sila Zaldico, pati si Martin Romualdez. Mention na po sa lahat ng investigasyon, sa lahat ng hearing na kasama at sangkot si House Speaker Martin Romualdez, pati si Zaldico sa pagnanakaw sa mga buwisang tao dito sa Pilipinas. Kaya ano pa ba ang klaseng investigasyon ang kailangan ni Mr. President? Kung seryoso si BBM sa investigasyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon, isang turo lamang niya, makukulong lahat ang mga politikong kumakain sa pera ng taong bayan. At ang unang-unang dapat imbestigahan dyan, ang House of Representatives na mga buhaya, pati si Martin Romualdez na siya ang kasalukuyang speaker ngayon ng ating bansa. Yan ang unang-unang dapat imbestigahan bago ang mga kontraktor. Pati ang pamilya Diskaya, dapat makulong din sila. Hindi pwede na kinu-question lang ang si Diskaya. Alam na kung bakit siya pinatawag sa House of Representatives, bakit siya pinatawag sa Senado. Iniimbestigahan siya dahil sa mga nangyayaring nakawang sa ghost projects. Ngayon, ang pinapakalat nila, dipilit nilang inidalawit ang nakaraang administrasyon. Ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, yung budget ngayong 2025 kung saan napunta ang budget na yan. Hindi hinahanap ng taong bayan yung budget doong nakaraang administrasyon. Kung hinahanap ng House of Representatives ang budget ni Pulong Duterte doon sa Davao na 55 billion daw, meron po silang spot record at meron silang spot record doon sa kanila at yun ang tignan ninyo. Meron silang record kung saan napunta ang 55 billion na hinahanap ng House of Representatives. Ngayon, ang hinahanap ng taong bayan, yung 3.320 trillion na budget ng 2025 para sana sa project ng flood control, yan ang hinahanap kung saan napunta yung 6.320 trillion.
na 2025 national budget kung saan napunta yan. Yan ay para sana sa flood control project, ngunit ang nakinabang lamang ay hindi ang taong mamamayan ng mga Pilipino, kung hindi ang mga kontraktor, congressman at si Zaldico ang nakinabang sa pondong niya na napakalaking pera. Ano pong question, sir? Correction, 51 billion lang. 51 billion lang pala yung kay Pulong Duterte. So yung 51 billion na yan, meron silang spot record na nakalagay lahat ang picture at details kung magkano ang nagastos May sa resibo. bawat distrikto. May resibo. Merong resibo. Pero ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay yung 3.320 trillion na national budget for 2025. Yan ang hinahanap kung saan napunta. Sir, anong masasabi mo sa pagkakaupo ni Senator Tito Soto as Speaker of the Senate President? Senate President, Yes. alam nyo kasi, di ba, unang-una sa lahat, sa pangunguna ni Senate President Z. Escudero, pinatawag si Diskaya. At dahil doon, ay napaamin nila na pilitang magsalita ang Diskaya sa mga sangkot sa anomalya na nakawan sa gobyerno. After noon, ng gabing yun na sinabi ni Diskaya at ni ni Congressman Toby kung sino ang mga kasama sa nakawan sa gobyerno, nang gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis nila ang blue ribbon kay Senator Rodante Marcoleta. Pero napaamin na muna yung Diskaya at sinabi ni Congressman Toby kung sino yung mga sangkot. Nung madawit si Zaldico, nang gabing yun, pinalitan ng administrasyon ng Senate President. Bakit? Kasi ayaw po ng administrasyong bangag na madawit si Zaldico pati si Martin Romualdez. Kasi pag yan si Zaldico nagipit yan ng taong bayan gaya ng Diskaya, ay mapipilitang sabihin kung sino ang mga politikong sangkot sa pagkain sa project ng flood control. Kaya pinalitan nila ang Senate President para another resource person naman ang ipapatawag niya. Pag another resource person naman ang ipapatawag, ibang tao na naman ang ituturo na sangkot sa pagnakaw sa flood control project. Para saan? Para malito ang taong bayan. Divert na sir. Oo, ganoon ang Sangkot kasi dyan. Ngayon ang gagawin nila. Si Lisa. Ikakanta sila na Yes, sila of yung course. mastermind. Yan ang dahilan kung bakit nila pinalitan ng Senate President, para magturo-turuan sila, para makalimutan ng taong bayan, para bumaba sila sa pwesto sa administrasyong ito na walang mapanagot sa kanila at ang mapapakulong ay walang nakaw. Yan yung dahilan kung bakit inalis ang blue ribbon. Yung blue ribbon kay Senator Rodante Marcoleta, he is a lawyer. Alam niya kung ano ang batas. Yung pinalit sa kay Congressman kay Senator Rodante Marcoleta, hindi lawyer. Bagkus yan po ay merong pang kaso na Supreme Court mismo ang nagbaba ng kaso niya na for murder. Pero hindi ko alam kung tapos na yun o hindi pa. Yung President naman, hindi ko alam kung lawyer ba yan o ano. Ay, hindi yan Lawyer sa BBM administration. O nakinabang din sa mga pera ng taong bayan. Ang kanya talaga sir, yung pakikialam ng administrasyon sa Senado. Yes. Kasi sabi nga ni Eric, nung gabi na nag-election sila, nandoon si Sandro Marcos sa Ano Senado. ni Sandro Marcos? May dalang sobre, sigurado yan. Sigurado yan. May dalang sobre. Pagka-seconds mo, Sir, nakuha mo kagad patungkol yung pera. naman sa nililihis kasi ni Abante ang investigasyon papunta doon sa mga Duterte. Actually kasi, ang plano kasi ng House of Representatives, binabayaran din kasi ito ni House Speaker Martin Romualdez. Tignan ninyo ang lahat ng investigasyon ginagawa sa House of Representatives. Pilit nilang inidadawit ang mga Duterte at ang nakaraang administrasyon. Nilihis na naman. Nililihis nila ang usapan. Tignan mo nung isang araw, nagreklamo ang isang congressman doon sa House of Representatives dahil hindi sila tinatawag kasi hindi sila majority leader. Minority sila. Kaya hindi sila pinagsasalita kasi sila ay against sila sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Tignan mo, pinipilit ni Diskaya, si Martin Romualdez, pati si Zaldico sa nakawan sa gobyerno, yung naka-schedule naman ngayon na nagtatanong, nagkukwestiyon sa House of Representatives, nililihis na yung usapan. Binabaliktad niya ang usapan. Siyempre, matutumbok sila. Matutumbok sila. Mga House of Representatives, kayo po ay nasa posisyon, kayo po ay may mga pinag-aralan. Kami naman po mga bababang Pilipino ay hindi na po bobo. Hindi na po kami bobo. Gising na po kami sa katotohanan. Hindi na rin kami nanonood sa mga media, sa mga balita kasi alam naming fake news. Andyan ang mga vlogger na walang descript ang kanilang mga video, walang pinuputol, walang kinakrap. Diyan kami naniniwala kasi live po. Hindi po gaya na nasa media na kinukuha lang nila kung ano yung maganda na hindi against sa mga kurakot na ito. Asan na po ang mga media na ang gagaling magbalita doon dati? Ngayon,
Bakit wala tayong nakikita sa mga balita na binabalita nila ang mga congressman na kurakot at minimension nila sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5? Bakit wala tayong nakikita na lumalabas sa mga media para ibalita ang nangyayari sa ating bansa? Oy, magsalita muna, sir. Ano, sir? Hayaan mo muna siya magsalita kasi halo-halo yung boss. Yes, po. Go. Sir, sa media. Tuloy, sir. Ito. Oh, yun ay tutuloy natin sa media. Alam nyo kasi sa mga media, hindi nakakapaniwalang panoorin, no? Kasi ngayon, hindi na sila lumalabas, hindi na sila nagbabalita sa katotohanan. Mga bayad na kasi sila. Okay? So ngayon tayo mga Pilipino, ang pag-asa na natin, dito na lang tayo sa mga vlogger manunood, sa mga live nila. Kasi ito ang true. Hindi kagaya na nasa media na scripted. No? Tama, di ba? Ini-edit nila. Ako mismo, ilang beses ako na interview ng GMA pati TV5, pero ni isa hindi nila pinalabas sa TV. Bakit? Kasi bira ako ng bira sa mga kurakot na politiko. Kaya hindi nila pinapalabas sa TV. Isang beses pinalabas nila, pero ang kinuha lang nila yung hindi against sa mga kurakot na politiko. Oo. Tsaka napansin sir sa flow ng investigation ng Kamara compared sa Senado. Kung sa Senado ang tinutumbok mga congressmen na sangkot sa mga korupsyon. Alam nyo, Sa Senado, Pero pagdating sa investigation ng Kamara, ang mga sinasangkot naman na Senado. Senado pa rin, tama. Tinutumbok. Pag nandun sa Senate, congressman, pag ano naman sa House of Representatives, senator na naman. So ang dapat kasi unang-una sa lahat, dapat na unang-unang mag-imbestiga sa mga politikong kurakot nito, hindi House of Representatives. Ang dapat na mag-imbestiga kay Martin Romualdez, hindi House of Representatives, hindi ang mga senador. Ang ombudsman ang dapat na umimbestiga sa mga politikong sangkot sa nakawan sa gobyerno. Bakit? Ang ombudsman po ay wala siyang pamumulitika, wala pong kahit anong kakampi. Wala po siyang kinakampihan o pinapanigan ng ombudsman. Kaya dapat ang ombudsman ang umiimbestiga kay Zaldico, pati si Martin Romualdez, pati ang mga congressman sangkot sa nakawan sa gobyerno. Ombudsman po ang dapat mag-imbestiga sa kanila. Yang ombudsman po. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Rimulya ay gusto niyang magpa-appoint sa ombudsman para wala nang mangyaring investigasyon sa kay Zaldico at si Martin Romualdez at para mapatalsik at ma-impeach si Sara Duterte for incoming election 2028. Yan yung dahilan kung bakit gusto niya magpa-appoint doon sa ombudsman. Tama. So, paano yan, sir? Parang napapabalitang si Boying Rimulya na ang napili sa ombudsman. Hindi siya qualified. Hindi siya qualified na mag-ano sa ombudsman. Kaya na-cancel yung una kasi gusto niya sa Comelec siya. Palitan niya si George Garcia. Pero hindi rin tumalab yun. Yung una kasi iningin niya na siya ang i-appoint sa, papalitan niya si George Garcia sa Comelec. Ay hindi rin siya nakapasok doon. Ngayon naman, ang hinihingi niya kay BBM, i-appoint siya sa ombudsman. Hindi kayo pwede ron. Hindi pwede ang puro kurakot na nasa matataas na posisyon. Si BBM kurakot. Tapos yung speaker kurakot. Mga congressman kurakot. Ang House of Representatives kurakot. Tapos kukunin niyo pa yung ombudsman para lahat kayo hindi na mabunyag sa mga nagagawa ninyo nakawan sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Absuelto silang lahat. Para absuelto silang lahat. Mukhang ano na lang ang kasama natin, MMDA na lang. Para kay BBM, birthday niya ngayon. Happy birthday po sa kay BBM. Ang wish ko po sana sa ating ang di po mahal na Pangulo, ang hiling po ng taong bayan sa hindi naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangag Marcos Jr. Sana po kunin ka na po ni Lord. Sana po hindi na po niya pahabain ang iyong buhay. Pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, matuluyan na po kayo. Sana po hindi na kayo umabot sa 2025. Hindi na po kayo umabot sa December. Sana po kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo. Maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Sir, anong masasabi mo sa mga nababalita na may mga rally na pinupunduhan itong si Mr. Speaker Romualdez? Ayex, yung mga rally kasi nito, kailangan natin mag-ingat sa ating mga rally. Kasi merong mga sumisingit dyan na mga loyalista na wala silang ginawa kung hindi manggulo sa rally. At ngayon, pag yan mga loyalista na mga bayadan ni House Speaker Martin Romualdez, nakisawsaw sa mga rally natin, manggugulo siya sa mga pulis para tayo naman ang maano ng mga pulis na may kasalanan. Yan po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez ngayon. Nagpapadala siya ng mga taong bayadan na mga loyalista sa mga grupo nating nagrarally dito na para lamang sa korupsyon. Sila ang nangunguna sa mga katangahan, kagaguhan at kalukuhan at pananapon ng mga basura yung mga loyalista. Ngayon, pag yan nananapon sila ng mga gamit at sinasaktan nila ang mga pulis, aalis sila. Ngayon tayo ang mapag-iiwanan. Kaya ingatan po natin ang mga sumasama sa ating mga rally. Dahil karamihan dyan yung iba, mga loyalista na hindi nagrarally para sa bayan kung hindi nagrarally para sa mga pera ni Martin Romualdez.
Oo. So, anong plano natin? Babalik tayo doon. Balik tayo doon, sir. Saan nagmumula ang pera? Hindi. Saan? Bayan. Sabihin mo sa best, hindi. Sa taong bayan nagmumula ang pera. Tayo ang pinagmumula ng pera ng gobyerno. Kung walang taong bayan, walang gobyerno sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Kung walang tao, walang politiko. Kung walang tao na nagbabayad ng buwis, walang politikong tatakbo sa posisyon kasi wala silang mapagbukunan ng sahod nila. Kapatid, tatay po, pakinggan mong mabuti. Ang mga sahod po ng mga politiko ay galing sa mga taxpayer, galing sa buwis ng taong bayan. Diyan po galing ang pera na sinasahod sa mga kongresista ng mga kurakot at sa presidenteng buhaya. Ngayon, ang mga ayuda po ay galing din po sa pera natin yan. Na nag-i-imprenta ng dollar ang central bank. Dollar, hindi natin pinag-uusapan dito ang central bank. Ang pinag-uusapan natin kung saan galing ang pera ng gobyerno. Yan po. Hindi po kasali ang central bank dito. Okay? Hindi kasali. Kaya yan sabi ko, mag-ingat tayo sa mga rally kasi merong mga loyalistang sumasali sa rally natin gaya ni tatay. Oh, kitang-kitang loyalista. Kampi na kampi siya sa mga kurakot. Nakakatawa tatay. Ang pinaglalaban natin dito, korupsyon. Hindi dito pinagtatanungan kung sino ang nag-imprenta ng pera. Alam ng taong bayan na nag-imprenta ng pera ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero saan galing yon? Sa buwis ng taong bayan, ang sinasahod ng mga politikong tumatakbo na yan. Yan po. Ang tanong niya kung saan galing ang pera ng mga gobyerno. Sa ating mga taxpayer. Kaya nga siya tumatakbo eh. Kasi kung walang pakinabang dyan, Kung walang tao, kung walang tao sa Pilipinas, walang gobyerno sa Pilipinas. Kung walang tao sa Pilipinas, walang tatakbong politiko kasi saan nila kukunin ang mga sahod ng nila. Ang mga sahod nila galing yan sa mga taxpayer. Yung mga binibigay nilang ayuda, atin yan lahat kaya dapat kunin natin kung anong ibigay nila. Oo. At saka hindi basta-basta nag-iimprenta ng pera ang Bangko Sentral. Yes, of course. Hindi basta-basta nag-iimprenta. Kaya nga nagkakautang ang Pilipinas eh. Lalong hindi ka pwede mag-imprenta ng Bangko ng Pilipinas. At mas lalong hindi ka pwede mag-imprenta ng dollar dito sa Pilipinas. Kasi pag ginawa mo yun, doon ka makikita sa United Nations. Doon ka lilitis sa United Nations. Pagkatapos lalay ka sila elektrika. Bakit nasa Republika ng Pilipinas, nag-iimprenta ka ng dollar? Peso ang pera dito, hindi dollar. Diba? Nasa Pilipinas po tayo tatay. Kaya bawal dito ang dollar. Kahit may dollar ka dyan, ibili mo sa tindahan, bumili ka ng Max, baka sampalin ka na nagtitinda. Sabi niyo, Pilipino ako tayo, hindi ako Amerikano. Hindi naman tayo foreigner, kaya nga nagrarally tayo para sa korupsyon. Kasi kung ang nagrarally tayo para sa Bangko Sentral, at ang pinag-uusapan dito ay kung sinong nag-imprenta ng pera, dapat doon tayo sa Bangko Sentral nagrarally. Kaya ang susunod na ano? Oo. 21 po sa Luneta po. Sa 21 po, doon naman tayo sa Luneta. Ang nag-organize po niyan ay si Chavit Singson. Pati ang mga iba pang mga namumuno sa mga organisasyon at sa mga kulay natin. Sila po ay nagkaisa para sa bayan, para labanan itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa 21 po, nanood po tayo sa Luneta Park, 7 a.m. po to 7 p.m. po. Yun na po ang katapusan ng buhay ng mga kurakot na politiko na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Thank you very much. Yun, tara na. Alright. Punta tayo doon. Kaya tayo doon kay mainit na si Luloy. Mainit na si Lolo. Yes, sir. Sige, thank you very much. Magkisa tayo para sa bayan. Alright, let's go. Hindi para sa Amerika. Hindi para sa Amerika at para sa dollar. Nagsibalikan na sila doon. Ayan, nandun sila galing sa Israel, kasama natin. Oo. Pati yung mga ibang vlogger, hindi ko may ibang mga vlogger, no? No. Pagpahiwala mo yung ibang vlogger nyo lang. Tatay! Tropa naman, tropa yan eh. Ganyan lang yan, kaya sa kanya okay. Maganda yan. Ano lang na ano? Sa Israel po. Mindoros tatay eh. Hindi, ito ko yung sinabi ko. Janet Yellen, ang natikay Juan. Magandang araw. Kinasayo ba yung kasata na yan? Hanapin mo na lang yung Juan ko na Eduardo Miranda sa YouTube. Apo, tay. Ano po yung tanong nyo kanina tayo? Hindi ko kasi narinig eh. Saan nang gagaling ang pera? Saan po tayo? Saan po ba? Hindi, doon sa iniimprentang dollar.
Ano bang mga bis? Ang dami na hindi nagbabayad ng bis. Ang dami mga lupa hindi nagbabayad ng bis. Oh. Hindi lang naman yun sa tayo sa lupa. Oh, Pati hindi sa mga lang. binibili natin na simpleng bagay, kahit betchin po, meron na po. Maski na. Ay, paano nyo nasasabi na may mga lagi yung printa ng dala? Ay, excuse me, Padan. Patunayan, may dokumento ako. Wala kang trabaho. Si Janet Yellen ang nagbigay 2014 nung nag-umpisa yan. Yung XDR na sinasabi ni Duterte, yun ang dollar na inimprenta. Tay, salamat ha. Thank you po, Tay. Sige po, Tay, salamat po. Hindi ako nagpunta. Dahil ako, matagal na ako nakikipaglaban. Pero kayo, ngayon lang kayo. 2018, hanapin ninyo kung sino nagpasara ng IMF. Tatay, ang hinahanap po kasi tatay ng taong bayan kung saan napunta yung 6.320 million na para sa project ng flood control project. Ang dollar dito sa Pilipinas, 5.1 trillion. Yes, trillion. Pero po tatay, ang hinahanap po kasi ng taong bayan yung budget para sa flood control project kung saan napunta. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nandito at naparali. Hindi po para sa dollar ng gobyerno ng Amerika. Yun. Kinupan nila. Kaya namimigay si Marcos ng gano'n. Sa hello, ma'am. Hindi siya ma-impeach. Pero si Marcos po yung tama. Okay, babuhay tayo lahat. Tama ko pala, okay, let's go. Yun ang hinahanap natin, nabangan siya. Si tatay, kung sino-sinusuportahan ni tatay. Sino-sinusuportahan mo tatay? Wala. Sino susuportahan mo? Puro magnanakaw. No, habang Tayo, mag-albong niya ba yun? Walang pera-pera. Bukas po yung bag nyo, Tay. Bukas yung bag mo. Let's go. Ano pa sa mag-PR kasi mo ko sa ano dahil baka yung para tapos na. Kaya mga kababayan, nakita niyo po, napakainit na. Spoken dollar pala si tatay eh. Mahanap yung pinagtanungan. Doon kayo nakatote. Okay, so yung update natin. Halika na, balik na tayo. Tama rin yung update natin. Okay, maglalakad tayo pabalik Ayan sa... na. Tama. Kahit sa... Laban ng kahit Kristo, wala akong totoo yan, wala nung wala. Wala pa rin dito kabayan. Yan, na nanonood. Yan, ka na. Sa lahat ng short. Yung mga maisog, pakita natin totoong maisog tayo. Correct. Yung mga Bisaya dyan, mga taga-Tondo, mga taga-Mindanao, na sinasabi na, matapa ako kay, maisog ako kay taga-Tondo ako, labas na kayo diyan, mga tambay, mga palamunin, nandila kayo, just right. Magkaisa tayo. Ano palamunin? Yung mga tambay, mga adik, palamunin, lumabas na kayo, pati ang mga drug addict, lumabas kayo, kasi pati kayo, pag pinilong sa mo, meron din yung, pagpasok niya dito, binabayaran niya bago makapasok dito. Labas na kayo dito. Magkisa tayo mamaya. Mamaya, ihintayin namin ng mga maisog. Si Atty. Vic Rodriguez na nag-organize nito. Hinihintay kayo ng taong bayan dito sa EDSA Shrine. Panawagan namin sa mga bawat Pilipino. Lumabas na kayo sa EDSA Shrine at ipakita natin ang totoong Pilipino tayo. Yan na! Yan na ang senyas. Tambaluslos guys. Yan na. Senyas na magkisa tayo. Lumabas na kayo sabay. Ayan na! Tambaluslos, Martin Romualdez, BBM, pati ang Diyos galit sa inyo, gago! Magsilabasan na kayo dyan! Pati ang Diyos, nagbibigay na ng senyos eh. Lumabas na daw kayo dyan, mga maisog, mga palamunin, mga tambay. Halina kayo dito sa EDSA Shrine mamayang alas 2 hanggang gabi, hanggang bukas, hanggang hindi bumaba ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya ito, labas tayo. Kaya Abante, mensahe mo. Congressman Abante, ito na ang oras para lumangoy ka ng paatras. Dahil nandito na ang sambayan ng Pilipinong hahatak sa'yo sa impyerno. Ayan. Dali, yari ka kay Abante, tinira mo na. Yari ka kay Abante. Tanong, sinisingit mo sa Abante, yari ka. Akala ko dito si Abante kahapon yung dito. Labas nila ba? Sino pala yan, sino?
Kalimutan ko yung pangalan nun. Pero parang si Abante, kaya sabi ko, hindi ako tutuloy dito. Natatakot ka ba kay Abante? Actually, hindi ako takot kay Abante. Mas gusto ko pa nga ipatawag ko sa House of Representatives. Kahit doon na ako makontempt, okay lang. At least masabi ko na sila ay wala sa katinuan at hindi sila marunong mag-imbestiga. Oo. Okay lang na makontempt ako basta sa House of Representatives. Malamig na, di aircon pa. Meron naman siguro silang mga pagkain, mga hipon. Favorite ko kasing kainin yung hipon. Kaya ni Congressman Abante na utak hipon. Oo. Masarap kasi yung hipon kasi naghalo ang tae pati utak. Kaya mga komunista ngayon. Kaya masarap talaga yung hipon. Mga Pilipino, magsilabas na kayo dyan. Mag-isa tayo dito tayo, that's right. Pati yung mga maisog, membro ng maisog, lahat, unity, kakamping, dilawan. Pumunta na kayo dito sa Edas Ride. Okay? Hindi na muna natin titigilan kung anong kulay natin. Isang tabi muna natin ang pamumulitiko, mga sariling interest, pati yung mga kulay natin. Magkaisa muna tayo para sa bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.